Hello, Aries sign. Welcome to your monthly reading. So, this reading is for the month of June. Okay, so Aries sign, ang gagawin ko ngayon is ano yung gusto niyang sabihin sa'yo at titignan natin kung ano nangyari in the past, present, and mangyayari in the future. And this could be on June, okay, or in the future. So, take note guys, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. Hindi lahat ng Aries, okay? So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aries sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. If hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placement, yung Moon, Rising, Venus niyo. Okay. So, ngayon may ilaw na. Anyway, nag-brown out kasi. So, anyway, if hindi kayo naka-resonate, Aries, please do check your other placement, your Moon, your Rising, and your Venus, because this is your Sun sign, Aries. Okay, so, pwedeng doon kayo maka-resonate or pwedeng makontinue doon yung reading nyo. You still need to watch especially your Moon sign reading. Okay, so, let's start. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Aries. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo, Aries? Nahihiya na ako sa'yo. So, bakit nahihiya na siya sa'yo? So, let's see kung what happened in the past for the Aries. What happened in the past? Aries. What happened in the past? Aries. Aries, what happened in the past? Merong confusions, trapped in a situation, on and off connection ang meron sa inyo in the past dahil sa might be your person is like trapped in a situation. Could be third party involved dito. So, I can see na medyo dito kayo na dahan-dahan na wawasak ng person na to. Nagkaroon ng challenges sa relationship ninyo and unsureness even na mapunta pa sa new beginning to in the past. In the past pa lang, andun na sa point na confusion, may confusion na sa person mo, could be on you as well, and on and off na yung communication ninyo in the past. Yung person mo kasi, parang andun siya sa point of, meron siyang, bakit ganito kayo? Kasi parang, meron siyang somebody na hindi pa siya naka-move on, na minahal na talaga before at madami silang pinagdaanan noon, tumagal sila ay hindi pa siya naka-move on doon sa taong yun, kaya medyo confused siya about his or her feelings towards you and towards that ex, and dito sa point kayo hindi nagkakaintindihan kasi medyo trap siya sa past niya, kaya naiiya na siya sa'yo siguro. Inintindi mo siya, nadyan ka palagi sa kanya, kahit nasasaktan ka na. Let's see. So, cross-watchers, pwedeng kayo to, okay? At hindi si Aries. This is what is happening in the past. What is happening ngayong present situation ninyo? Sa present.
Pagod. Parang may pagod na sa'yo dito, Aries. Unsureness sa relationship na meron kayo. Because of the past person. So, parang pagod ka na maghintay kung kailan ba siya mag-proceed towards with you, to commit with you, to might be sabihin na natin na to be proud of you, na sabihin natin na ikaw na lang talaga at hindi ka na makakaramdam ng feeling of parang option lang. Gusto mo talaga na i-prioritize ka na, ipaparamdam na talaga sa'yo. And ikaw sobra kang nakafocus sa relationship niyo dahil nga naghihintay ka. So ngayon nagkakaroon na dito ng unsureness and parang nalulungkot ka na. Parang nagkakaroon na sa'yo ng regret na bakit ko pa pinasok tong sitwasyon na to, na niloloko lang naman ako. Na naniniwala ako na parang pinaniwala niya sa akin na mahal niya ako. And this time around, nagkakaroon sa'yo ng realization na parang nakakapagod na. So kaya nahiya siya sa'yo dahil sa mga nangyayari. Now, let's answer that anyway later. So, siya kasi, andun pa siya sa point na still thinking about past. Nagde-decision pa siya dito or thinking about the decision. It's either to forget about that, already move on, and or not. Hindi niya pa alam kung saan siya patutungo. Sa'yo or babalik pa siya dito, aasa pa ba siya. Kasi minahal niya talaga yun eh. Minahal niya. Andun siya sa point na parang gusto niya lang talaga na maging honest sa'yo, or sabihin natin na gusto niya lang din talaga na maging fair sa sitwasyon. Gusto niya lang din talaga na ayaw niya kasi yung nagpe-pretend siya. So, cross-watchers, kayo pwedeng kayo to at si Aries yung nasa nito. So, or you might be dealing with the same Aries sign, fire sign could be. Anyway, nakita ko naman dito, merong Libra sign, Cancer sign, okay? Nahihirapan siya, nabibigatan siya actually sa sitwasyon. Kasi gusto niya na actually tuldukan yun. Kaya lang, syempre, sa nararamdaman niya, sabihin na natin na nandyan ka sa kanya. And na-appreciate niya yun talaga. Kaya nga gusto niya na din na mag-offer sa'yo ng new beginning. Pero deep inside, meron pa din sa kanyang memories from the past. Nag-love reminisce pa siya. I don't know if this past has already gone. Wala naman nangyari. Wala naman ako nakita dito sa sabi na namatay na or what. Pero could be naka-move on na. Could be wala na. Hindi lang pa talaga siya siya mismo naka-move on from that past person. So, ano yung hopes mo dito sa sitwasyon ninyo, Aries? Ano yung hopes mo dito sa sitwasyon na meron kayo, Aries? Happiness. So, this is what is your hope. Happiness. You really just wanted to be happy with this person. Also, could be a clarity. Kung mahal ka ba talaga niya ng totoo, seryoso ba talaga siya sa'yo, or ginamit ka lang niya pang panakip butas. So, ano yung fear mo dito? What is your fear here, Aries? You fear of like that bakit parang may takot sa'yo dito mag-move forward? Parang may takot sa'yo dito na parang wala kang tiwala sa sarili mo. Parang parang kulang yung confident mo na magtiwala sa sarili mo.
Parang ganun yung nakita sa'yo. Nakita ko sa'yo na baka hindi mo kakayanin to, na baka hindi ka makamove on, na baka hindi ka magiging strong sa mga nangyayari sa inyo ngayon. You really want this person to love you. Parang ayaw mo na mapunta lang kayo sa wala. Gusto mo talaga makuha yung gusto mo sa person na to, na mamahalin ka niya at pipiliin ka niya. So bago tayo pupunta ng future, titignan natin muna kung bakit talaga siya nahihiya sa'yo. Anong reason? Bakit siya nahihiya sa'yo? So I can see Leo sign here. Okay, Libra, Gemini, Aquarius. Bakit siya naiiyak sa'yo? What is this? Fall down in reverse. Kasi hindi niya pa talaga to napapakita sa'yo lahat. Yung gusto mong mangyari, yung new beginning, offering you a new beginning, to be matured enough to give you stability, to yung patatagin, palakasin yung relasyon ninyo, bigyan ka ng matatag na pagsasama, na tuparin yung mga, yung gawin yung responsibility niya as a partner sa'yo, yung to offer you a new beginning. Alam niya hindi niya pa natutupad sa'yo yun. Alam niya yun. Honestly, andun siya sa point, sorry sa ingay, andun siya sa point of like, hindi pa talaga niya nakikita or hindi pa talaga kanya nabibigyan ng happiness, celebrations, even to offer you that marriage, even sabihin natin na nandun lang siya sa point sa pinapaasa kanya, nandyan ka para sa kanya, and nagpapasalamat siya dyan, na-appreciate niya yun, pero wala pa siyang ginagalaw, wala pa siyang action sa mga nangyayari. So nahihiya na siya sa'yo dahil dito. Okay? Andun siya sa point na sa part niya, hindi siya nakakaramdam ng emptiness sa'yo. Kasi you're always there for him or her. So you're always there for this person. And siya, parang hindi niya napapakita sa'yo fully yung pagmamahal na yun. Even though, pinapakita mo naman, pero may changes, nagbabago. Hindi talaga sabihin na sure, fully na doon ka, dito ka na dito na siya magpo-focus sa'yo. Pero nahiya na siya sa'yo kasi alam niya yun eh. Alam niya yung mga ginagawa niya. Kasi gusto niya din naman gusto niya din na magkaroon na ng changes sa buhay niya, sa relasyon ninyo. Magle-level up na yung relasyon ninyo. Wish fulfillment niya din yun. Pero, gusto ka din niya, honestly. He like you being so much intelligent and you are beautiful and you are, wala siyang problema sa'yo physically. Yung banding ninyo, okay naman siya. Pero, andun lang talaga sa kanya na about that past, sobra yung pagsasama nila. Sobra yung pagmamahalan nila sa isa't isa. And, nahihirapan lang pa talaga siyang mag-decide this time. Pero nag-iisip na siya dito. Nagsusoul-searching na siya na kung anong gusto niya na talaga to end this cycle, to have changes in his life with you. Actually, para maging maayos na kayo, na umalis na siya sa past to proceed towards with you, to start a new beginning with you. Gusto na talaga mangyari yon, kaya nahihiya na siya sa'yo. So, let's see in the near future, ano yung mga pwedeng mangyari dito. So, in the near future. So, Aries sign is here. So, pwedeng you are Aries and you're dealing with the same Aries. Or, just check your moon sign.
Okay? Or vice versa to. Okay. Cross watchers. Baka kayo to. What's in the future? Anong pwedeng mangyari in the near future? For Aries. Sun, Moon, Rising, Venus. So, darating talaga kayo sa point in the near future. Hahantong kayo sa hindi pagkakausap talaga. Isa dito sa inyo ang tatahimik. Pwedeng siya. Tatahimik siya. Or pwedeng ikaw, Aries. Okay? Kaya mo din naman tong gawin na mag-silent treatment muna. Kasi hindi mo na ma-appreciate yung mga nangyayari. And feeling ko magkakaroon pa kayo ng conflict dito. Siguro magreklamo ka na. Siguro ibubuhos mo na yung mga nararamdaman mo. And magkakaroon kayo dito ng conflict. Pero through this conflict na meron kayo, feeling ko dito niya marirealize yung worth mo. Dito niya marirealize na hindi siya makakatulog sa gabi sa kaisip about this. Ngayon na if you're going to decide to end the cycle, to have changes in your life, kasi hindi mo na na-appreciate yung mga nangyari, hindi na kayo nagkakaintindihan. Dito niya, pag wala ka na, pag aalis ka na, kasi you will going to feel betrayed dito eh. Makakaramdam ka na, niloloko ka. So, darating yung araw, marirealize niya yung pag-alis mo, yung kawalan mo. Darating yung araw, pwedeng magsusoul searching siya to think kung anong desisyon ang gagawin niya. It's either kukunin ka niya balik sa buhay mo or hayaan niya na lang na hayaan ka na lang to let go of you na lang talaga. Pero ma-realize niya yung worth mo talaga dito. Bakit ko sinabi na hayaan mo na lang na mag-move on ka? Because naiya nga siya sa'yo. Wala siyang nagawa para sa mga pinapakita mo sa kanya. So, pwedeng kakausapin ka niya na maging okay kayo ulit, na mabalik kayo sa dati. Pero nakadepende yun sa'yo, Aries. Kung you're going to be practical to accept his offer, victory here, pag-aayos, or you were going to learn from your lesson na to let go dahil sa baka sa una lang to, tapos madami pa ding lies. So, if ever in the near future na mangyari yun and ma-realize niya, babalik siya sa'yo, kailangan mo muna talaga na pag-isipan mabuti kung tatanggapin mo siya or hindi bago ka makipagbalikan. Kasi nakadepende yan sa decision mo. Okay? Alam mo yung tama, alam mo yung mali. So, if ever na binalikan mo siya and everything naging okay, okay? So, lahat naging okay, parang lahat na isa tama. Ibig sabihin, it's really meant to be na mangyayari na magkabalikan kayo. Pero if nagkabalikan kayo and seems like nakaramdam ka pa din ng emptiness, pabalik-balik na sitwasyon, umaasa ka, pinapaasa ka, pabalik-balik na nasasaktan ka. Ibig sabihin, hindi mo na-learn yung lessons mo doon. Ibig sabihin, you need to do something to learn from that mistakes and never look back. So, that is my reading for you, Aries. I can see here that I can see a Capricorn sign. I can see earlier, I said Libra, Gemini, Aquarius, Leo sign, yeah. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so Gemini, Taurus, Pisces, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so check your placement, check their placements. Yun.